Kayo'y nakikinig sa Usapang Matching Podcast. Kwentuhang may laman pero minsan wala. Kwentuhang profesional pero minsan hindi. Kwentuhang seryoso pero minsan kuwela. Makakasama nyo Simon, Rodney at Jinel. Tara na, andito na sila. Welcome sa ating second episode ng ating Usapang Matching Podcast. So parang kailan lang nagkaroon tayo ng first episode. Welcome. So alam nyo na, sa susunod na episode, third episode ngayon ay second. Susunod ng third ay fourth. So yan, welcome. So last week, pinag-usapan natin yung about sa finance and money lessons from COVID-19 pandemic. Yeah. Salamat sa aming mga viewers. Parang 200,000. Huwag kayong magsawang mag-unsubscribe, ha? Ha? Ay, mag-subscribe pala. 200,000 dislikes. Negative views, doy. So, napag-usapan natin doon yung about budgeting, about emergency fund, about diversification. So, kung hindi niyo pa napapanood, ililink ko dito sa taas yung video para Very panood nyo. exciting. So, kung ayaw nyo naman, ay okay lang. So, this episode, nakita nyo naman siguro yung title natin. Guys, ano nga yung topic natin this week? Quarter life crisis. Ano nga ba yan, Mon? Quarter life crisis. Ano nga ba yan? Very, lagi nating naririnig yan. Or, hindi lang naririnig, siguro na-experience. Tama ba? So, Most of us, but not all, but most of us experience. yeah, by the way, no, ako pala si Mon. Sorry. This is Mon. So, Kasama ko yung dalawang and- matching, si Janelle, Janelle and si Rodney. Roy. Rodney. So, this week, yun nga, nabanggit na natin kung ano yung topic. Quarter life crisis. So, Anong age pa yan, Mon? Yung quarter life? Anong range ba yan ng edad? Baka Sabi baka wala sa- tayong edad. sabi ng kaibigan ko dito, yan ay Uncle usually early 20s to early 30s. Yeah. So, pasok mo ba tayo dito? Wag lang Pasok tumingin naman, sa Nel? mukha. Wag lang tumingin sa Nel? mukha. Wag lang tumingin sa mukha, wag lang bihis ang mukha, pero pasok tayo dyan. Pasok. Yan. So, Parang ano dito? Sa generation, millennial saka Gen Z. Gen Z saka millennials. Gen Z, no? Ano usually yung Gen Z? 90s? Hindi ko alam technicalities. Pwede nating tanong si Uncle Google dyan. Pero Or alam ko 80s? kasunod yan. 80s siguro? Late 80s? Paano ba? So, Anyway, basta yun. Early 20s and Sinundan ata, di ba, ng millennial? early 30s. Okay. So, ang sabi dito, syempre, quarter life crisis is a crisis. Pag sinabing crisis, yung definition yan is unstable. Parang economic crisis, unstable economy, parang ganyan. So, Okay. Outs. Insecurities. yan. So, involving Pressure. anxiety over the direction and quality of one's life. So, Yung parang dating bakit yung iba meron, ako wala. Parang gano'n. or personally, parang tanong mo, saan ako pupunta? Ganyan. So, Yeah. yan. Ano ba yung purpose ko? It is defined by clinical psychologists, okay, as a period of insecurity, doubt, and disappointment surrounding your career. Yun yung pag-uusapan natin later. Relationship, Yep. and financial situation. So, I think yun yung three main issues pagdating sa quarter life crisis na tinatawag nila sa popular psychology. So, relationships, career, and financial situation. Diretso na natin. So, una, bakit Okay. nga ba mayroong issue pagdating sa relationship? I think si Jinel ang relationship guru natin sa ating tatlo. Nel. Based on research, Kala ko based on business research experience. at sa mga reading natin, Okay. at konting experience. Yan. So, it pertains generally about our relationship with everyone, like with our friends, with our family, and with our loved ones. So, there's a point of time in our life na we may ask ourselves a lot of questions. So, unang-una about sa friends. So, maraming mga pressure dyan.
peer pressure, like yung curiosity to engage in the certain things. Ano nga ba? Ano nga ba ang effect nito pag ginawa natin to? So parang it torn between doing and not doing. Parang lalo na sa edad na 20 to 30, yung range na yan. Pero bakit nga ba Napaka-curious. Jinel umabot sa ganyan? Ba't siya naging crisis in the first place sa relationship? Tulad niyan, halimbawa sa special someone. So, Mm. halimbawa, parang question like, halimbawa, matagal na kayong mag-boyfriend, girlfriend. Right time na ba to settle? Para, am I matured na ba to handle my own family? Am I financially prepared na ba? Mga ganon. So, it's really O yung ibang question. tanong kung baka malipasan ako. May part na ganyan eh. So baka, Yeah. Oh, di ba? tulad ng, yung sabi nila sa, yung biro na baka lumampas na ako sa kalendaryo. Yan, Mga di ba? ganon. So, Pero ano- sa family din, like, Family din. sa family din, like, ito din yung time na you have to choose na to work. So, Oo. Aalis like, ka sa bahay, ka ganyan. na sa, di ba, kung galing kang province, tapos, you are used to stay with your parents, naging dependent ka from your study until nakagraduate ka. So, it's now the time na magsiseparate ka na because you have to work na. So, may tinatawag na separation anxiety. So, dito, Kung pwede lang mo hindi, doon mo marirealize dyan actually, tayo, alam ko na experience niya. Parang excited tayo dati na gusto mo matapos mag-aral, mag-work. Nung nag-work, yan yung challenge ng adulting eh, no? Parang sasabi mo lang, okay na lang sana palang nasa bahay na lang or nag-aaral na lang kasi may allowance ka pa eh. May allowance pa. Parang ang sarap tingnan ng mga bata pag naglalaro, parang walang mga problema. Oo, nalala, bata. Diba? Pag uwi mo, alam mo, may pagkain ka na sa bahay mo eh. Maghapong Yeah. Ang problema niyan, laro lang, saka pagkain. Yun lang. Pero, So, dito, Jinel, sa relationship, anong pwede mong gawin para mag-cope up ka dyan sa crisis na yan, no? So, Para makahahon ka. Okay, unang-una, if the question is more on with special someone. Oo. So, wow. as to the question kung wait. Yeah. Wait lang. lang. Kay Rodney akong pagdating sa ganyan. Ako ay ina-apply ko lang yung tinuturo ni Rodney. So, nanlaglag ba? Matsing na to. Kidding aside, pagdating sa ganyan, so you have to know if you are ready. There's no definition, there's no standard as to the age. Wala talaga. Kasi it matters on your preparedness. And there's no such thing as 100% ready. So, paano mo parang malaman? it's time of assessment pa, Jinel. Yeah, it's time of assessment. So, kailangan mo masasabi, Nel, kung ikaw may listener tayo ngayon na magpapakasal na ba ako? Alam ba, may matagal na rin na boyfriend. So, kailan mo masasabi na magpakasal ka na? Unang-una, may pera na ba pang pakasal? Ayun. Makakatipid magpakasal. Oo nga, no? Maganda na magpakasal. Zoom na lang yung... So, pagdating sa ganyan, we have to tackle a lot of dimensions, a lot of things. Of course, practically yung talaga, yung pera talaga. You have to prepare kasi hindi lang naman na yan ay libre. So, marami kang paghandaan dyan. Pagkain, venue, organizers, participants, damit. So, ano yun? Halimbawa, Janelle, naguguluhan ako, for example, ngayon, na ano ba in real life situation ba yun, man? Halimbawa, naguguluhan ako, magpapakasal na ba ako, or ganyan. So, ang magiging issue, kaya ako nagkakaroon actually ng crisis, para lang matackle natin yung mismong solution doon sa crisis na binabanggit natin. Ano yung dapat kong gawin? Dapat ba akong mag-worry? Unang-una. Kasi yun ang reason why bakit ako nag-worry? Bakit may crisis? Kasi very uncertain yung time na. So, unang-una, tama ba to? Na dumating ako sa point na to na ganito pa lang yung status ng relationship ko. Parang ganyan. Okay. Ako personally, ang masasabi ko dyan, you can butt in, but personally, ang masasabi ko dyan, you have to know your situation.
You have to know where you are now and assess yourself and know yourself. Unang-una dapat tanggapin mo kung ano ka ngayon, kung nasaan ka ngayon. Because from there, you have to know ano ba talaga ang plano mo sa sarili mo. Okay? We have our God. So In kung business paano terms, parang naalala ko yan, Janelle, sa marketing style, yung magkaroon ka ng SWOT analysis. Naalala niyo yan? pwede yan. Di Kung ba? marami kang threat, no? May strength, Strength, weakness, weaknesses, opportunities, threat. threat. So, Correct. I think malaking tulong yan sa bilang part ng planning and all, Yeah. na i-identify Ang mo talaga ano ba dyan, yung saan ba ako ngayon, ano ba yung mga pwede ko pang gawin, parang ganyan. at saka ito, just to emphasize, may mga kakilala tayo na ang tawag nila single blessedness. Di ba? Term yan mayroong Mga- technical term yun May mga kakilala tayong ganyan na sila ay gift of masaya celibacy. yun, gift of celibacy, yun. Single and happy. Single and happy. Ganyan So, talaga may iba- enjoy iba sila sa na- ganyan May iba na nag-enjoy sila. So, that's doon ako papasok na you have to assess and you have to know So, yourself. Pagka medyo nasa crisis ka, isipin mo, baka may gift of celibacy ako. Yan! Baka may gift of celibacy ka. Tama. Need. Pero Yun, so- you have to assess yourself. Ano ba talaga ang gusto mo? Like, gusto mo ba talaga magkapamilya? Kasi kung gusto mo talaga magkapamilya, at wala ka pang, unang-una may boyfriend, girlfriend ka na ba? Kaya nga nagka-crisis Kasi din kaya yun yung issue Oo. Mahirap pa kaya man magkapamilya nag-depress na ikaw lang mag-isa. Oo. Gusto kong i-add dyan na medyo Sure, pa to time to explore pa yung mga ganitong edad. Tama, agree. May share din ako dyan na yung pag-aasawa at ang pagpapakasal, yung Hindi siya pagsasettle, is not a race. Hindi siya race. Hindi rin siya achievement. Hindi siya Hindi rin siya parang achievement. Tsaka hindi siya requirement sa buhay. actually. Yeah, Totoo. kaya may tinatawag na yung gift of celibacy na enjoy sila sa Ang gusto mo i-point out Ganun talaga yan, talaga Janelle, no? Ang gusto mo i-emphasize. Is a relationship din. Diyan din yung spiritual relationship natin. So, kung you're worried, you are di ba? Pwede yan madagdag. Yeah. You can open up to God and pray, di ba? For the plans for you. So, Yeah. basta ang tandaan lang natin, kahit ano pa man yan, we have different timelines sa buhay. This is the time kasi to decide Okay. to decide where are you going 5 to 10 years from now. Are you going to be single alone? Are you are going to settle? Are you going to invest in something like that? So to answer the question why ito ay nagiging crisis, kasi nga ang marami sa atin ay talagang nalilito pa kung saan pa talaga papunta in terms of relationship Which is normal. It's normal naman siya. So Okay. it's more on exploration and explore and know yourself. So accept self-acceptance, know yourself, and try to explore yourself. Yeah. Okay. I think Master Guru. thank you, Yeah, Bro thank you, Janelle, Rodney. for that Thank you sa guidance, Rod. timely reminder. Parang Anyway, pangalawa gusto nating i-touch din yung sa career. Okay. Career. So, pagdating sa career, I think si Rodney medyo master sa career. Hindi ako sa career. Guru. Anyways, para sa akin, share ko lang. Naging part siya ng factor ng quarter life crisis kasi ito yung stage na all of the first time kasi ito out fresh from college pagka-graduate. Yeah. Unang-una yan yung courses na syempre pipili tayo ng course, di ba? Mag-work tayo. Minsan may factor diyan na ikaw ba yung pumili ng course mo or gusto ng family mo or ng barkada mo nakiuso ka lang sa barkada mo. Nakiuso ka lang. Pagka-graduate mo, na-realize mo dun sa pilahan ng enrollment, sumama ka sa tropa mo. Kung may short na pila, doon ka. Then pagka-graduate, ito pala yung magiging work ko. So, yun yung challenge. And then, all throughout, na-explore mo, nag-start ka ng mag-work, realize mo na hindi pala ito yung passion na gusto mo, ganun.
Pero it's totally normal. Ako nga yung pag tayo, ewan ko lang, kayo ba, ginusto nyo ba maging CPA? Ako kasi hindi talaga yan yung first choice ko din eh. So nagbabago siya, elementary, high school, iba. Until, It varies. and eventually na-accept mo rin siya at nakita mo na may purpose. It's totally normal. At isa rin sa crisis yan, yung palipat-lipat din ng companies kasi parang nakita nila, parang hindi ka satisfied sa ginagawa mo. And then, yun nga, Yeah. yung sabi, which is totally normal. Marami tayong kaibigan na ganun. And ang masasabi ko lang dyan, kung pinagdadaanan mo yan ngayon, okay lang yan. Try to explore more. Kilalanin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung strengths mo? Saan ka nagiging happy? Pero wag din yung, ito rin minsan, ano rin yun. Tricky rin yung sinasabi nila na find what you love at yun lang yung gagawin mo. Hindi yun absolute truth. You have to accept na you have to take some hardships. May mga bagay na kailangan mong gawin kahit mahirap. Start with, kasi kailangan mo ng stepping stones. Isa dyan yung learning, di ba? Parang college lang yan. So parang siguro idagdag ko sa learning is ito yung panahon na kung lahat ng kaya mong i-absorb, matutunan. Matutunan mo. So it's time to learn talaga. May boss ako dati na nagsabi na sabi niya sa amin, guys, habang bata pa kayo, magbasa kayo ng magbasa. Sabi niya. Oo. Kasi parang ang utak daw, parang sa ganyang edad, parang sponge yan eh. Sponge yan na the more na marami kang binasa, the more na... Saka malakas ka pa eh. Active pa yung utak mo. Shout out kay Miss Donna. Diba sabi niya ganun? Absorb. Pag nung first time niya pa lang natin, diba? Early sa work natin. Yeah, sabi. si Miss Donna. Learn as so, it can be applied. Ngayon, yung time na, halimbawa, may isa kang career na ginagawa, na work, you can take up some courses. Maraming free courses online sa U Academy. Online ngayon, dami. And take some exploration ng other work at saka vocations. Na malay mo, ang iba nakakita nila doon, di ba? Nag-try sila mag-bake or mag-cooking. Then, later, gusto nila yun. Nag-open sila ng business nila. Yun ang tinuloy nila. So parang meron akong friend, halimbawa dito, aircraft maintenance or proceed siya, pwede siya maging piloto, pero hindi niya talaga gusto, and then gusto niya talaga maging chef. So nag-aaral talaga siya sa chef, and then yun ang work niya ngayon. So parang ang dating it doesn't end kung saan ka ngayon, it doesn't end there. So you have to know yourself, and there are a lot of opportunities outside the world. So just see the world and just see kung saan ka mag-fit. And just enjoy. Parang ang dating kasi hindi siya dikahon na parang graduate ka ng accountancy or graduate ka ng engineering, graduate ka ng nursing. Diyan ka lang. Kasi pag hindi mo talaga love yung ginagawa mo, so parang ang dating sa pagpasok sa work, parang you have no motivation, you have no energy, you're just doing there for being paid. So what if you enjoy another set of activities that you really enjoy? So explore. Kaya yun ang masasabi ko, hindi mo daw malalaman yung best flavor na favorite mo. Parang ice cream lang yan eh. Napakaraming flavor. Kailangan mo rin tikman. Isa-isa. Hindi to applicable sa relationship Ay, ganyan may Rod. Hindi ko alam. Ako question ko sa inyo. Career to nila. Sa career ba? Hindi ko alam yan, Rod eh. Ako question ko sa inyo. Dumating ba sa point sa inyo na parang question career choice nyo? For me, personally for me kasi, ano bang first choice mo sana yan? Well, di ko alam kung question siya or parang, siguro parang gano'n na din, parang what if sana ganito ako? Kasi ang first choice ko ng course is an engineering, civil engineering. Kasi nag-enjoy ako sa mga design, mga ganyan. Engineering or architect, mga gano'n. Basta mga design. Sa akin, choice ko din actually, pareho kami ni Janelle, related to engineering kasi favorite yung math. So, electrical or electronics and communications engineering sana. Pero nung time na di ba sa AUP tayo noon, hindi bago pa lang noon yung ECE. Yung program. Bago pa yung program. So, next in line, sabi nila, accountancy. Na-scam tayo din, sabi nila, yayaman ka daw eh. Isang pirma lang. Oo, isang pirma lang. Pirma Nag-try lang. ako magpirma ngayon, hindi pa rin ako yumaman.
Ako nga, pinipirmahan ko na lahat eh. Kahit hindi dapat pirmahan. Wala pa rin. Wala talaga. And then I eventually love the course kasi nag-relate sa business, finance. Business. Sabi nga nila ang life, yung nangyayari sa buhay mo habang nagpaplano ka ng ano mong gusto mong gawin. May gusto ka pero may nangyayari sa iyo. Yun yung life. So you have to accept and go Tsaka with it. Yeah. Tsaka yung reaction natin, parang it's not the situation that determines our situation. It's how we react to the situation. Halimbawa, parang andyan ka na sa field na ganyan. So parang not factor yung Janelle, yung outside forces. Yeah, That's it. parang it's a different thing that one day you will love your work na. Mm. Halimbawa tayo sa simula pa lang first year, tinuro pa sa atin sa high school yung balance sheet, yung mga ganon. Sa inyo ba? Sa amin, hindi tinuro yan. Nung first year college, hindi ko alam kung ano yung accounts receivable eh. Yung mga ganon. So not unless ngayon, dahil meron ng K-12, may ABM na, di ba? May mga ganong courses. Yeah. So, It's the time na don't stop. Don't stop exploring. parang And then- eventually, I learned to love my work. Yeah, that's very Pero gusto ko And rin then balik i-remind sa lahat pagdating dyan sa career na even though sabi nga natin don't stop learning, pero wag mo rin kalimutan na mag-hustle hard or work hard during this time. So Yeah. kung ano yung substitute for hard. kung ano yung ginagawa mo, kung Mm. main ano man yan, kung main work mo yan or parang sideline na Yeah. nagawa mo lang ko Mm. para hanapin yung pinaka main purpose. Work hard pa din. Gusto kong i-share yung parang quote na sinabi ng isang Indian guru. Mm. I love Yan, it, brother. yan. So, sinabi niya, the more active you are, the more opportunities will come to you. Yeah, very practical yan. So, join ka siguro sa mga courses, volunteer, online- mag-enroll ka sa online mga courses, start a podcast, build a website. So, basta maging active ka and eventually Mm. darating yung right opportunity. Makita mo, ay, ito pala yung Parang sa ano, akin. Kung hindi ka Don't man be stagnant. satisfied ngayon, yeah, Parang tuloy-tuloy. Don't settle for less. Just enjoy. Explore more. Move. Opportunities come. Yung sa last part is yung main issue dito is yung sa finances. So financial. Mm. Anyway, by the way, no, nung last time, diniscuss namin yan. So, kung hindi mo pa napapanood, May chance link ka ko pa. dito sa taas. Yung, May chance ka pa. yung May first chance ka pa episode hindi na mo. May chance Finance ka and pa. Money Lessons from COVID-19 Pandemic. Kung hindi mo to nagustuhan, hindi mo mas hindi mo magugustuhan. So yun. May chance ka pa na hindi pakinggan. Yun nga. Oo. So siguro ang main issue dito Disclaimer naman tayo sa... dito mo. Ha? May disclaimer na wala naman tayong hindi Yeah. tayo Ano konting lang knowledge. ito? Konting knowledge lang to. Konting knowledge pa rin to. Yun. So, Marami yun nga, ka I think siguro gusto ko lang i-point out dito sa part ng finances. Gusto mong Quarter life crisis in relate quarter to life is yung ano ba yung goal mo? Mm. Kasi doon magdadrive yan eh. Doon magdadrive yung magiging decision mo ngayon. Halimbawa, Agree. gusto mo bang pagdating ng 35, may pamilya ka na. Gusto mong 35, may business ka na. So, ngayon pa lang, makita mo, ano dapat yung, magkano dapat? Kasi may presyo na yun, finances yan eh. Magkano dapat yung dapat kong i-prepare para mag-put up ng negosyo. Savings, no? Oo. Kahit sa pag-retire mo, fit mo Oo. yun, di ba? Mag-retire ako in 50 years old ako mag-retire. Titigil na ako sa trabaho. Ano yung magiging daily expenses ko pa nag-retire ako? So, ayun pa lang, i-ready mo na, paghandaan mo na. So, yung magiging Totoo yan. budget mo is, meron kang budget for retirement, may budget ka for emergency fund, parang episode 1. May budget ka for savings. So, I think yun lang yung main issue dyan eh. Pagdating sa Pero finances. challenging din yung stage na yan eh. Lalo pa sa age of social media, tapos yung millennials. Yung YOLO, and- narinig nyo na ba yun? But you only live once. You only live once. You only live Yung once. Tagalog yung YOLO kasi ano yan eh. Ubus-ubos biyaya. Parang Nabukas millionaire. nga. Parang ganun. One day millionaire.
Sabi pa ng kanta, parang... Paano ba ma-address yun, Mon? So Siguro ngayon, balanse pa magtitipid rin. May part siguro na balanse pa rin. Kaya importante yung budgeting. budget. Budget. Meron kang part for fun, meron kang budget for fun, and meron ka ring budget for Travel, savings. ganun. And, yeah, Mm. definitely. So, Budget kailangan mo, for travel. pero hindi mo pwedeng ubusin sa travel. Kasi kailangan mo kumain, kailangan mong bayad ng renta, di ba? So, it's a balance between fun and or needs and wants siguro. Yun yung pinaka main concern dyan. Meron akong narinig na parang interview ni Bruno Mars dati. Hindi ko lang narang narinig At ka ni ko lang Bruno na- Mars, ah. Oo. Tapos sabi niya, nung nagsisimula siya, gusto niya yung gumawa ng music, gusto niya magsulat, pero at the same time, nagbabayad siya ng kuryente. So, ibabalance mo yung passion mo, yung Ayun, gusto mong ma-relate gawin yun sa career. sa buhay. Ma-relate yun sa kanina, Mon. Oh, into yung mga nangyayari talaga. Magbabayad ka ng mga bills. So, you have to balance everything. Hindi pwedeng ubusin mo Gastos sa na isang lang gastos. sa isang parte ng Move ka lang move. buhay mo. Tapos tulad yung mo. iba masacrifice. Kailan ba tayo kikita dito sa podcast, Mon? Magre-resign na ako. Ay, oo, yun. Full time na. Mag-full time. Full-time podcaster na. Matutuwa yung mga Pero haters tama- natin yan. Tama yung sabi ni Mon, you have to balance reality eh. Yun yung sinabi ko na you have to do some sacrifices muna. May mga bagay na minsan hate mo, gagawin mo kasi you have to work eh. And you have to live, di ba? Mayroon kang lifestyle or mayroon kang cost of living na kailangan sustain. Saka And ang then eventually- pinakaminsahe dito, Yung flow mo. Low. saka pinakaminsahe dito, parang kahit ano man ang maging decision mo sa buhay, don't ever compare yourself to others. Yun. Tama yan. Tama. Kung whatever your decision, that's your decision. Mm. Whatever, kung paano mo nakilala ang Panginoon, let's talk to Him. Amen. Oo. Let's stand up, Yeah. guys, Amen. for closing. Whatever So, your decision, then that's your decision. Parang, don't ever you compare yourself, tama ba itong nagawa ko? Tama ba itong kalagayan ko sa buhay? Bakit sila ganyan? Bakit ako wala? So, because Yes. that creates parang yun yung stress, pinanggagalingan, Janelle, ng ano eh. Yung Yeah, effect ng social media, Janelle, eh. Na, wala ka, social ito, media kasi okay, nakikita nila sa travel siya dito, travel siya doon, ako Oo. dito, naka-overtime, parang ganyan. naka-overtime lang. Tama yun. Depression. And guys, yung social media, yung pinapost lang dyan, yung good news. Maliban lang, may ilan-ilan dyan na naglalabas ng mga problema nila dyan. Kaya huwag kang ma-pressure. Yung mga tao na yun na nag-post ng travel nila, dumaan din yan sa overtime, pinag-ipunan nila. As long as within your budget, yun ang hindi ka Yeah. kakabahan. Pero Parang yung halimbawa, dating- mangungutang ka na para lang may ma-post sa Ah. social media. Ayan, Parang ayan. dating that's your reward to yourself, actually. You have to reward also yourself from time to time. So, at ang i-share ko din, kasi parang ang dating kasi niyan, someone or somebody or is looking for happiness. Ganun yan parang masaya siya. Parang ang dating kasi parang, ang definition is, pag, like, nakagraduate na siya ng ganito, may trabaho siyang ganito, mataas ang posisyon, like, nakapag-asawa na, ganyan, or whatever, halimbawa, nakabili ng sasakyan, masaya na siya. Parang ganun ang dating parang happiness ang connotation. Ang gusto kong i-point out is that happiness is not that general term. It's your personal decision It's within yourself. Pwede ka hindi maging siya happy dependent sa hindi siya dependent sa material things. Pwede kang maraming na-acquire pero hindi ka happy. Pwede kang walang na-acquire pero because of your inner peace, happy ka. Mga ganon. So all in all, it's don't ever compare yourself to others. Everyone has a different timeline. Everyone has a unique journey. Unique journey. Oo. So, you have to start lang. Sabi Tapos nga, balik diba, journey of Isa pa yan thousand sa general na effect ng quarter life crisis is yung depression saka anxiety. depression, Which is very, anxiety. Yeah. Mon, ano yung perspective mo dito? Yun, uso yan yung mental How health. you, Maraming what's your view with that, yung depression? Lalo na ngayon na nasa bahay Una, ka gusto lang. kong mag-disclaimer, no? Hindi ako expert Palabas-labas. pagdating sa
I think very serious issue yan eh, yung depression. Ah, Yeah. siguro i-advise ko kung very serious talaga yung depression, mag ano ka, mag-seek ng Mm. experts advice. Psychologists, no, mga psychiatrists. Yeah, yun pinaka-save ko na sabihin kasi hindi ko alam eh paano yung gawin. Pero siguro ano ba? Halimbawa, may nakikinig ngayon mo, parang, halimbawa, Mm. may nakikinig ngayon, o may nanonood sa atin ngayon na Mm. tamang-tama Depression. yung topic. Sa atin, Mm. nadidepress ngayon kakapanood sa atin. Hindi yung topic, Edi, yung i-close mo lang yung browser. ayaw yung, Close mo na yung YouTube, pre. ay, close ko na. Oh. Halimbawa, I mean, ngayon, may nakikinig, may nanonood, tamang-tama yung diniscuss natin. Halimbawa, tinatanong niya sa sarili, what's really our advice? Parang gano'n. So, ano yung next step na gagawin? Mga gano'n. Okay, last point na no before natin tapusin yung Tapusin episode niya. na to. I think mag-iwan tayo ng tagi-isang advice. Yun na lang siguro Advice para lang. Parang last minute word. Parang ganun. yun nga, gusto kong i-emphasize yung binanggit ko kanina na find believers. Wow. Na yung maghanap ka ng tao na pagkatiwalaan mo during this time. I think yung takeaway ko dito na mentor. very important yan eh, ganun. na may makausap ka na naniniwala sa'yo na hindi ka judge. Yun yung gustong i-takeaway na yung friend mo na yan or kung sino man yan, family, na susuportahan kung ano man yung plan mo. Let's say, gusto mo magtayo ng business. Suportahan ka. Gusto mo mag-aral. Suportahan ka. Gusto mo mag-further. Gusto mo mag-abroad. Suportahan ka. So, I think yun yung importante sa time na to. Maghanap ka ng friend na ganyan or tao na ganyan. So, yun yung advice ko siguro sa question mo din. Yun yung to answer your question din. So, yun yung isa sa practical na pwede kong sabihin. Ikaw, Nel. Ako, ang masasabi ko about quarter life crisis, it's a normal thing. Normal thing. Okay. Normal lang yan. Pag nakaramdam ka ng ganyan, huwag mong sabing abnormal na ata ako, parang kakaiba na, ano ba, depressed na ba ako o ano. It's a normal thing. Okay? So, ang isipin lang is that you have to accept the reality. You have to know your situation and agree. Kinakailangan na may makakausap ka. Trust your trusted friends, your families, and share your thoughts and share your emotion. Baka sumabog ka lang kung susuluhin mo lang mag-isa. And eventually just explore life. Yun lang, just explore life. So it's normal. Connect with your friends and your families, explore life. Okay. Yun lang. Thank you, Nel. Rod? Sa akin lang, yes. It's totally normal. Yun nga sinasabi namin. Na-experience mo ngayon, depressed ka, anxious ka, uncertain yung mga times. It's totally normal to feel that way. At isa lang masasabi ko sa'yo, i-assure ko din sa'yo, it's okay to make mistakes also. Have you done so many mistakes? It's right. There's a chance. Kaya nga maganda ito yung time na marami nagsasabi, yung time na to, it's okay to make mistakes kasi bata pa eh. Yung pa makorek. Bata pa. And then, masasabi ko, anumang pinagdadaanan mo, always remember that you are precious and you are valuable. Hindi accident na napunta ka dito sa mundo. May reason kung bakit ka pinanganak. Di ba? Hindi mo naman pinili eh. Di ba? Pinanganak ka ng parents. Not your choice. Yes, and you have a purpose na binigay dito sa mundo. Yun lang ang kailangan mong hanapin. Malalaman mo yung purpose. Tama, Simon. Find people na naniniwala sa'yo. You are valuable. Kung ano man pinagdadaanan mo, down na down ka ba? You are valuable. And you will live your purpose according to your own timeline. Hindi man ngayon. Malay mo, di ba? Maraming mga successful people na kwento na. At to leave you, kung hindi mo pa nababasa yung Desiderata na poem, nabanggit yun ni Janelle kanina, basahin mo yun. It will give you comfort. Maganda talaga. So, yun lang masasabi ko muna. Okay. Thank you for joining us and see you again next week. Keep safe. Thank you, guys. Marami natutunan Thank you. kayo. Bye-bye. This is Mon. This is Nel. Rodney. See you again Usapang next week. This Usapang Matching. Usapang Matching.
Maraming salamat sa pakikinig. Kung meron kayong katanungan o suwestyon, maaaring magpadala ng mensahe sa aming email account usapangmatching@gmail.com at sa aming mga social media accounts. Hanapin lamang ang Usapang Matching page na may 3 unggoy na larawan sa Facebook at Instagram. Hanggang sa susunod na episode, paalam!